Meron ako nalaman na sekreto na mayayaman, isi-share ko sa iyo, Bok. Gusto mo ba? Mga Bok, this will be a great day for you. Alam mo kung bakit? I-share ko sa iyo kung ano yung best business in the world for me. Dito gumanda buhay ko, dito ako nakapag-travel, nakapunta sa iba't ibang lugar, as in talagang ang negosyo na nai-enjoy ko talaga ang buhay. At excited ako sa iyo, Bok. But before that, paano ko na-appreciate yung negosyo to? Paano ko na-love yung negosyo na to? Meron ako nalaman na sekreto na mayayaman, i-share ko sa iyo, Bok. Gusto mo ba? May pattern pala ang mga mayayaman. At meron silang tinatawag na 5 forms of leverage. Leverage means pagpaparami. Para mas maintindihan natin, sabi nga ni Paul Getty, I'd rather have 1% out of 100 people than 100% of my own. Para mas maintindihan mo pa, parang ito, halimbawa, kung meron kang isang taxi, okay yun. Pero kung halimbawa meron kang 50 na taxi, ibig sabihin mas okay siya. Kung wala mang biyaya ang isa, meron ka pa rin 49 na taxi na pwede magpasok ng income. That is leverage. Ang sikreto ng mayayaman, mauutak sila. Alam nila kung paano i-maximize yung mga resources nila. I-discuss ko yun, yung pinaka-importanting leverage na 5 na yun. Number 1, OPT. Using other people's time. Rich people hired a lot of people para magtrabaho sa kanya. Naparami niya yung oras niya through dun sa mga hinahir niya mga tao. Just for example, late Henry C. Siya may-ari ng SM, siya may-ari ng BDO, siya may-ari ng San Miguel, siya may-ari ng SMDC, siya may-ari ng China Bank. Imagine mo, ilan yung nagtatrabaho para sa kanya. Ganun niya na parami yung oras niya. Wais, di ba? That is called OPT, other people's time. Ngayon, yung pangalawa, using other people's money. Rich people, nag-e-expand ng business nila, pero hindi sila naglalabas ng pera. Paano yun? Let's say for example, McDonald's, Jollibee, Bang Inasal, nag-e-expand ng business to pero hindi sila naglalabas ng pera. Paano yun? Through franchising. May buwibili ng franchise, dumadami yung branches nila, dumadami yung store nila, pero hindi na sila mismo naglalabas ng pera. They expand their business using other people's money. Mautak, di ba? Parang bangko. Negosyante si bangko. Saan nga gagaling yung negosyo nila? Bakit sila nakapagbigay ng magandang benefits sa clients nila? Lahat ng nagdideposito, umiikot lang din ang pera. Ganon din si insurance. Nag-e-expand yung business nila pero using other people's money. Ganon din si real estate. Lumalaki, nag-e-expand sila, nag-e-expand yung projects nila using other people's money. May mga businesses na ginagawa nila yung IPO yung company nila. Para maka-invest ka sa kanila at gagamitin nila yung pera na yon, ang tawag doon, stocks. Number 3, OPS, other people's skills. Hindi nila kailangan maging magaling para magpatakbo ng business nila. They can hire people, professionals, magagaling para mag-handle ng mga businesses nila. Like ano yan? Nagmamanage ng store. Or kung may restaurant, may chef. Whatever businesses, they can hire managers, accountant, lawyers to make their business work. Fourth leverage, connection. Rich people, they value connection. Ang galing nila mag-build ng relationship. Ang galing nila rumapor. Because they value relationship. They know that connection sobrang makakatulong sa pag-expand lalo ng businesses nila. Yun yung number 4, connection. Fifth leverage, technology. Ang mayayaman, magaling mag-leverage sa technology. Like for example, may meeting sila. Ginagamit nila yung Zoom, Google, na hindi na kailangan mag-meet personally. Like eto, sa mga BPO ngayon. They use AI and automation. CEOs have virtual secretary. For example, sa hotel, restaurant, or services, they use reviews and rating para mapakita na maganda yung services nila. Doon na po-promote yung business nila through technology. Yung mga malalaking kumpanya, mas madali nilang na monitor yung negosyo nila through technology. Like, may kaibigan ako na may gasoline station. Dati-rati, manual ang pagka-count ng inventory nila. But right now, yung technology ngayon, kung magkano yung sales, magkano nababawas, magkano yung nabenta nila real time. Eksakto, walang labis, walang kulang. Ganon katindi yung technology. POS, virtual calendar, camera, internet to monitor their business. Yung 5 forms of leverage, nagtanong ako sa mga negosyante, alam nyo ba na minimum 10 million ang kapital para magawa nila yung 5 forms of leverage na yan? Para makapag-hire sila ng maraming tao, mag-work sa kanila. Possible bang pwede kong gawin yan ng isang ordinaryong tao? Yes, kasi nagawa ko siya. Meron ako i-share sa'yo na hindi mo kailangan ng 10 million. More than 10 years ko nang ginagawa to, and ito yung nagpayaman sa akin. Nagawa ko tong 5 forms of leverage na wala akong 10 million kagaya ng mga negosyante at mayayaman. Gusto bang malaman kung paano na kahit wala kang 10 million, pero pwede natin gawin yung 5 forms of leverage?